Assalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay na. Inshallah sa ano na ito, tafsir natin, ipatuloy lang natin kasi medyo kulang pa tayo doon sa oras. Inshallah ito ipatuloy natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, sabi niya, at inilihim man ninyo ang inyong mga pananalita o kaya ilalantad sa katiyakan siyang maalam sa loob ng mga dibdib. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung magguni-guni po tayo mga kapatid, nabanggit dito sa una ang impyerno. Ito ay mga nakakatakot ng mga pangyayari. Ito po ang mga nakakatakot, nakakatakot na mga tanawin para sa mga lahat ng mga tao. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilinilihim mo man o ilalantad, si Allah subhanahu wa ta'ala higit na nakakaalam sa atin bilang mga tao. Alam na alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo, hindi tayo pwede maghusga sa puso ng mga tao. Tandaan niyo mga kapatid, ang pwede tayo maghusga doon lang sa mga pinanggagawa ng mga kanilang mga gawain. Kasi wala po tayong karapatan maghusga sa puso ng mga tao. Ang meron lang tayong karapatan ay maghusga kung anong kanyang ginawa. Kaya mali talaga sasabihin, wag mo husgahan kasi di mo kilala. Oo nga, hindi tayo naghuhusga sa puso. Naghuhusga lang tayo kung anong ginawa. Kaya may mga pulis, may mga hukom. Kaya hindi mo pwede gagamitin yan pero sa araw ng paghuhukom mga kapatid, hindi ka makakalusot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, siya po ang maalam sa loob ng mga dibdib. Ang kinutukoy dito mga kapatid ay ang puso ng tao. Allahu Akbar. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya nakakaalam dito. Siya ang maghuhusga sa mga tao kung ano po ang nilalaman. Kung po puno ba yan ng hinanakit, puno ba yan ng pagkapuot, pagkamuhi, o pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iba ang buhay ng mga mananampalataya kaysa buhay ng mga hindi Muslim, lalo na sa mga nagkapir kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw nagkapir kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mag-ingat talaga kapatid. Kasi nga, nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya katugtong doon sa sinabi ng Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sabi niya sa banal na Quran mga kapatid, hindi ba niya nalalaman kung sino ang lumikha habang siya ang mabanayad na nakakabatid. Allahu Akbar. Kaya dito mga kapatid, dito natin i-compare. I-compare natin. Siyempre, ang Allah ang siyang lumikha sa atin. Inubog po tayo, inayos po tayo, nilagay lahat ng mga parte ng ating katawan sa kanyang kinalalagyan. Kaya alam na alam niya talaga ang kanyang nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala siya naglikha at siyang alam na alam niya. Kaya kapag ang tao magpapalusot sa araw ng pagbukom, hindi yun tatanggapin. Kaya lahat ng mga nagdepensa, lahat ng mga nakipaglaban sa pananalita kay Allah subhanahu wa ta'ala, o sino man nagsalita na nangatwiran doon, impyerno ang bagsak. Kaya kasi nga may hadith mga kapatid sa Islam, ang sino man nangatwiran sa araw paghukom ay itatapon sa impyerno. Ang mga manampalataya mga kapatid, kapag nilalahad sa kanya lahat ng mga masasama, hindi na mangatwiran. Kasi nga inaamin niya siya po ay nagkasala. Nagpapakumbaba siya kasi nga alam na alam niya siya yan ang gumagawa. Kaya dito sa ano na ito mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo,
mabanayad. Ay, iba kasi ang hatol dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dito, ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inangat niya o sinaklaw ng awa ang kanyang pagpaparusa. Ibig sabihin, ang kanyang habag ay maapaw, masyadong napakalaki, masyadong napakatindi dito sa mundo yan. Kaya hindi niya paparusahan ang mga hindi niya kagad paparusahan. Pero sa kabilang buhay, iba po yun doon. Kaya ang pagiging banayad ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat. Pero sa araw paghukom, ilalaan niya lamang yan sa mga mananampalataya, ang kanyang habag. Kaya dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw gumagawa ng pagtatakwil, gumagawa ka ng kasamaan, mabanayad lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Latif, Allahu Akbar. Kaya sana mga tao, wag kang magpapalinlang talaga, kapatid. Akala mo, malusog ka, akala mo mayaman ka, galing sa haram, hindi ka pinaparusahan ng Diyos, subhanallah, nalinlang ka talaga ng mundo. Kaya nag-ingat po mga kapatid. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya rin, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizkihi wa ilayhi nusyur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, siya ang yaong gumawa ng kalupaan para sa inyo na mababang loob. Kaya't lumakad kayo sa mga gilid nito at kumain mula sa kanyang biyaya at sa kanya ring ang pagbabalik muli. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, inuutusan po tayo. May purpose ang buhay. May purpose lahat ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya po ang lupa na mababang loob. Ay kung palaban ang lupa, mga kapatid, subhanallah, makawawa talaga tayo. Bulkan nga nagpapanik ang mga tao doon sa amin, sumabog ang bulkan. Grabe, panik talaga ang tao. Kung palaban ang lupa, mga kapatid, hindi ginawang mababang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahirapan talaga tayong mabuhay dito sa mundo. Asobre pa lang nga napakabaho talaga, kapatid, sumabog bulkan doon, bulkan mayon sa amin. Ang Kanlaon sumabog. Napakabaho talaga ng sulfur. Hanggang kahit malayo na kami, naabutan pa kami doon sa sobrang baho. Kaya kung ganun ang lupa, mga kapatid, kung iisipin mo, pasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya mababang loob, dalul. Nagpapakumbaba, kahit anong lakad mo doon, hindi siya nagagalit. Anong pukpok mo doon, hindi siya nagagalit. Anong bungkal mo doon ng lupa, hindi siya nagagalit. Kaya ang utos ng Allah, kaya lumakad kayo sa mga gilid nito. At saka kumain ng mga biyaya, Allahu Akbar. Mga naalala ko dati, mga kwento ng mga nauna, mga kahit saan lang sila mapadpad, maraming mga bunga ang mga punong kahoy. Allahu Akbar. Dati ganun Ngayon, di na Kukuha ka lang nga ng balunggay, may bayad na. Kukuha ka lang ng kangkong, magagalit ng mga kapitbahay mo. Dati hindi ganun, mga kapatid. Sa sobrang lawak ng kalupaan, sa kakaunti pa lang mga naninirahan, mga tao. Kaya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumakad kayo sa mga gilid nito. Kuha ka lang dyan. Kumain kayo mula sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam nyo, mga kapatid, ang ganung pangyayari, hindi natin yan naabutan. Itong pangyayari nito, mahirapan tayo lumakad, makukuha. Pwede siguro sa mga bundok, sa mga nayon, pwede ka doon, makakita ka pa ng, pero kung nasa syudad ka, hihirapan ka, di ba? Pero sa araw, malapit ng araw paghukom, ibabalik yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nandito si Isa alayhi salam, ang puno magsisilibasan katulad sa time ni Adam alayhi salam. Allahu Akbar. Tignan nyo, ang mga puno sobrang higanti. At ang bunga ng ubas, mga kapatid, kakainin ng grupo ng mga tao. Allahu Akbar. Ubas, isang bunga. Di ba ubas, isang ganito na kaliit, kakainin mo. Pero
sa araw ng ganun, nilalaki. Ibig sabihin, masagana ang mga tao. Kaya dito sa ano ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ha? Kung ang ano niya dito, tayo dapat talaga magtrabaho, magsipag, magpatulo ng ating pawis. Dapat ang kamay mo nagtatrabaho talaga, kapatid. Kasi nga, inutusan tayo ng Allah na lumakad sa mga gilid ng lupa. Kung ano pa isip-isipin mo, mga lakal ka, magtrabaho ka, hindi ka lang patulog-tulog. Kasi nga, dapat lumakad at kumain sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kuha tayo ng biyaya, tapos, tandaan itong pinakamagandang sinabi ng Allah, at sa Kanya rin kayo Kanya rin ang pagkabuhay muli. Allahu Akbar. Ibig sabihin pala, ang mundo merong una, merong hangganan. Itong buhay ng isang Muslim at ito ang tamang akida paniniwala ng mga Muslim. Itong prinsipyo po natin, mga kapatid, na hindi tayo tatagal sa mundo. Babalik tayo sa Kanya. Doon ang buhay na walang hanggan, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabilang buhay na dapat malugod talaga si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi nga, ito, kung isip-isipin mo, iba, sila, nalinlang sila ng mundo. Walang kadugtong na kabilang buhay, pinuputol talaga nila yan. Dito kaya nagpapasagana talaga sila buhay, nagpapalunod talaga sila sa sarap ng buhay, lahat na lang makamundong buhay. Subhanallah. Mali po yan, kapatid. Kaya tayo, alhamdulillah, araw-araw po tayo nagsasala para maalala natin na mayroong kabilang buhay, mayroong araw kung saan mayroong pagpapalad doon, mayroong gagantihan ng lahat nating mga pinanggagawa dito sa mundo. Kung mabuti ka, paraiso. Kung masama ka, ay impyerno. Kaya itong isa sa mga ano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang pinupunto kasi dito ang mga hindi manampalataya. Anong ginawa ng mga hindi manampalataya, mga kapatid? Kasi sinabi ng Allah kadugtong dito, aamintum man fis sama ay yaksipa bikumul arda fa idha hiya tamur. Ito palang pinupunto dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging mapanatag na ba kayo sa sino man na sa kalangitan na ipapalamon kayo sa kalupaan habang umuuga ito? Ibig sabihin dito, ang mga ibang tao, mga kapatid, ay nagiging mapanatag na talaga dito sa mundo. Ano pa? Dinudugtugan pa nilang kanilang paniniwala na ang Diyos, mahal na mahal kami ng Diyos. Subhanallah. Kahit gumagawa sila ng masasama, tingin nila sa sarili nila, anak na sila ng Diyos. Pinakamamahal na sila ng Diyos. Hindi nila alam, kayang-kayang papalamon sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa na habang ito ay umuuga. Audubillah, tingnan nyo, papalamon ka sa lupa. Meron nga nangyari, nagkaroon ng sinkhole. Laking butas, mga kapatid. Alam naman natin, ang lupa, sa ilalim yan mga bato. Kung lumambot doon ang haligi doon, mawala ang mga bundok, ang mga bato doon, mababagsak yun. Kaya nagkakaroon ng sinkhole. Subhanallah. Nakakatakot kaya yun. Meron nga nakita ko sa balita natutulog mismo sa kamay niya. At ang ilalim ng kama nagkaroon ng sinkhole. Subhanallah. Pagkising niya, wala na siya. Kaya nakakatakot kaya mga kapatid. Kaya huwag kang maging mapanatag. Tandaan po natin, mga kapwa nating mga Muslim, o sa sarili ko man sa inyo, mga kapatid, huwag tayo maging mapanatag na hindi tayo kayang parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo parusahan ng Allah. Uutusan niya lang yung lupa. Magkayanig, magkalindol, tapos magkaroon ng biyak, audubillah. Baka mahulog ka at mamatay ka doon. Kaya huwag tayo maging kumpiyansa sa sarili. Dapat gumawa talaga tayo ng kabutihan. Huwag mo sabihin na mahal na ako ng Diyos. Subhanallah. Sino nagsabi sa iyo mahal ka ng Diyos? Ang sinabi lang sa atin, kapag gumawa ka ng mabuti, mamahalin ka po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang yun ang ating prinsipyo, mga kapatid. Huwag nating gayahin ang mga hindi walang panampalataya. At ito pa kadugtong ng Allah. Amintum man fis sama ay yursila alaykum hasiba, pasata'lamuna kayfa nadhir.
Sa sinabi ng Allah, o kaya naging mapanatag na ba kayo sa sino mang nasa kalangitan na ipapadala sa inyo ang unos na bato at saka malalaman ninyo kung gaano ang aking babala. Subhanallah. Kaya nakakatakot naman, naman to. Uutusan ng Allah, ipapadala ang unos na bato. Ang alam naman natin mga kapatid, may mga teleskopyo na doon sa sa nilagay ng mga tao doon, mga scientists. Nakita rin nila itong rain of stone, yung tinatawag nilang mga kumita. Kasi umiikot kasi ang malaking bato yan eh. Tapos umiikot sa kalawakan, nadudurog yan siya kapag dumadaan sa atmosphere. Eh kung sobrang laki ng bato, maraming madudurog, magiging ulan talaga yan. Yun yung kanilang paliwanag mga kapatid. Kaya dito sa ano na ito, ang mga bababala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat talagang kunin talaga, maging seryoso po tayo. Hindi pwede na paano ka lang, pabadjing-badjing, pa-okay-okay ka lang. Ha? Ipapadala nga yan ng Allah, o ano na lang mangyari sa atin. Ang mga nauna, nangyari na to katulad kina Paraon. Pinaulanan sila ng apoy, subhanallah. Ang mga nauna pa rin, pinadalhan din ng mga malalaking bato. Pinaulanan sila ng mga bato. Katulad sa Ashabul Fil. Sino pa dyan? Kaya huwag kayong maging mapanatag mga kapatid. Dapat may takot talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa. Walakad kadzdzabal ladina min qablihim fakayfa kana nakir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at talagang pinabulaanan ng mga yaong bago pa sa kanila. Kaya paano ang aking pagpupuna? Kaya ang pagpupuna ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin basta-bastahin lang. Huwag nating gayahin ang mga taong nagpabulaan kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga mensahero. Kasi nga, ang pagpupuna ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag binigay niya na, sa time kasi ng mga nauna, kapag hindi sila sumunod, pinaparusahan ka agad. Hindi katulad sa atin sa panahon natin, kahit anong puna sa atin, kahit anong mga payo, okay lang. Wala kang makikita na. Dati, hindi ganun. Ang mga propeta, kapag dumating, nagbibigay sila ng pagpupuna, hindi sinusunod, pinaparusahan ka agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpaparusa ng Allah, pangkalahatan. Mustaan, nakakatakot. Hindi katulad sa ngayon, isa lang. Hindi katulad ng mga nauna, parusa ng Allah, uubusin niya talaga ang mga pamayanan. Ganun ang nangyari dati. Ngayon, alhamdulillah, hindi katulad sa panahon na yun. Tapos ay nabi ng Allah mga kapatid, awalam yaraw ila tayri fawqahum safa wa yakbidna wa ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli shay'in basir. Sinabi ng Allah, hindi ba nila nakikita ang mga ibon sa kanilang itaas na bukas ang kanilang mga pakpak at tumitiklop? Walang umahawak sa kanila maliban sa maawaing Allah. Katunayan siya sa lahat ng mga bagay ay ang tagamasid. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, pinapaalalahanan po tayo mga kapatid sa mga ibon na naman. Tumingin tayo sa ibon. Inaangat nila kanilang mga pakpak at initiklop. Kasi nga ang mga ibon lumilipad yan sila, binubuksan talaga nila kanilang mga pakpak. Kasi ang pakpak yun ang magbabalance sa kanila doon sa himpapawid. Nagkakaroon sila ng balanse doon. Tapos nilalabanan pa nila ang hangin. Dati kasi kung hindi mo alam yan, subhanallah, baka maano ka sa ng hangin. Kaya ang ibon, subhanallah, kanilang anyo, kanilang pagkahubog, ganun na design talaga sa kalangitan. Allahu Akbar. Tapos sinabi ng Allah, walang humahawak sa kanila maliban sa maawaing Allah. Allahu Akbar. Kaya ito isa sa mga pinakamatanding mga kapatid sa mga aralin na tayo dumidipindi talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag talaga tayong kung ano ka na sabihin mo sa sarili mo na wala na akong kailangan kay Allah, mali po yan. Hindi ka dapat, huwag mong putulin ang relasyon mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ugnayan natin,
ganun na ganun pa rin. Tingnan nyo, ibon nga, oh. Lumilipad, dumidipindi pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang hangin, kukunin ng Allah, paano makalipad ng ibon? O kung kaya palakasin ng Allah, gravity, ano na lang mangyari sa mga ibon? Kaya kung hindi sila papakainin, ano na lang mangyari sa mga ibon? Kung hindi sila bibigyan ng mga uod, ano na lang mangyari sa mga ibon? Kaya hawak pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Pero dahil sa pagkahawak ng Allah, binanggit dito maliban sa mawaing Allah, ang maawain, naawa kahit hawak po ng Allah ang mga ibon, sinabayan pa rin ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, itong mga kagandahan, mga kapatid. Dapat ganun din tayo. Magpakapit tayo kay Allah kasi nga siya po ay mahabagin. Nahabag sa atin at siya sa lahat ng bagay ang tagamasid. Tinitignan lang po tayo, mga kapatid. Tapos sa sinabi ng Allah, amman hada alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Sinabi ng Allah, sino kaya itong mayroong hukbong handang tutulong para sa inyo bukod sa mawaing Allah, wala sa mga mapagtakwil maliban sa pagkalinlang. Kasi nga tayo mga Muslim, ganun po talagang ating paniniwala. Ating paniniwala si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mayroong hukbo na tutulong sa atin. Ang mga kafir kasi, mga kapatid, grabe talaga kanilang inaasam o kanilang tiwala sa mga armas, sa kanilang lakas, sa kanilang lugar, sa kanilang pamamayanan. Doon lang sila eh. Hindi nila alam, mayroon pang Allah. Tayo, alhamdulillah mga kapatid, naunawaan talaga natin, kay Allah lang tayo kumakapit. Doon tayo huwingi ng tulong, nagpadala na si Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong. Doon sa Badar, pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong niya. Mga 1,000 anghel. At mayroon pa pinadala siya, may 3,000 anghel din. Meron nga pinadala si Allah subhanahu wa ta'ala, ibon din eh. Sa Ashabul Fil, pinadala niya hukbo ng mga ibon niya. At time niya nun, Propeta Sulaiman, mga jinn o mga hayop. Maraming hukbo si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Hindi, kaya huwag tayong umasa sa mga ano lang natin, sa kakayahan natin, sa ating talento. Hindi, huwag ka, mga kapatid. Kay Allah lamang tayo at si Allah ang matulungin. Marami na mga miracles ang nangyayari. Patunay lang na si Allah subhanahu wa ta'ala nahahabag talaga sa kanyang mga mananampalataya. At siya tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sumasamba lamang sa kanya. Tapos ito pa, mga kapatid, sabi ng Allah, pagpapaalala sa atin, amman hadal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqa balladju fi utuwi wa nufur. Sinabi ng Allah, o sino kaya ang nagbibigay sa inyo o kung pinigilan niya ang kanyang biyaya, bagkus nagpatuloy pa rin sila sa kayabangan at pagkamuhi. Inshallah, mga kapatid Islam, sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Inshallah, dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.